matapos at lumampas ang Thanksgiving sa ating po dito sa Amerika. At ang makikita po natin dun sa ganyang mga nangyayari sa ating pong mga sineselebrate, yung nasa-share natin sa mga anak natin yung kabutihan ng Diyos. At hindi natin palalampasin yung pagkakataon na masabi sa kanila na napakabuti ng Diyos. Ngayon, hindi tayo magiging bukas sa kanila at mapapakita natin yung kagandahan ng loob ng Diyos kung hindi tayo merong bukas na relasyon sa kanila. Minsan tayo ay nagkakaroon ng resistance dahil parang nakikita natin na tama ba akong magsalita ng ganito, ng mga maka-Diyos o kaya ng mga kabutihan ng Diyos kung ako mismo ay hindi naayon sa Diyos. Yun yung nakikita natin sa mga pangkaraniwang mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa iba't ibang pamilya, lalo na yun sa mga hindi naniniwala sa kabutihan ng Diyos. Naisishare natin sa mga anak natin yung na magbalik tanaw, na tumingin sa likod, na minsan nakakalimutan natin na magbalik tanaw na naging mabuti sa iyo ang Diyos, at tayo ay hindi lang basta nasabi ng ibang tao ay nagsisermon na naman si tatay o si nanay. Hindi, sila na-appreciate nila yun dahil nakita nila yung pag binalikan mo yung nangyari na naging mabuti sa iyo ang Diyos, sila ngayon, yung hinaharap, nakikita nila na ang Diyos ay magiging mabuti sa kanila pagdating ng panahon. So, yun ang binabalikan natin. Ngayon, ang mga sinasabi ko ay parang naaayon dun sa naging pamilya ni David. Kasi sa pamilya ni David kasi, parang nagkakaroon ng resistance, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, at napansin natin yung magulang, si David, at yung kanyang mga asawa, nagkaroon ba ng magandang relasyon sa kanilang mga anak? Kasi parang nakikita natin doon sa mga kwento ng mga nakaraang kabanata, parang hindi ba sumusunod? Nagiging rebelde ba? So, yun ang titignan natin doon sa mga aaralin natin ngayon. So, ngayon po nasa pangalawang aklat tayo ni Samuel, 14 na, 2 Samuel 14. Nung nagsimula tayo sa 1 Samuel, sabi ko, habang kwento na ito, kasi parang, sabi ko, yung kabataan pa lang niya, yung parang sabi ko, ito ba yung tatakal namin? Matagal-tagal to. Pero ngayon, nasa 14 na tayo, di ba? Ito na, may kaharian na siya. Kasi nung una, ano pa lang parang sinisili pa lang yung magiging kingdom niya at yung lineage nung pamilya niya. Pero ito na, nandito na siya na yung naging hari, 2 Samuel 14. Magbalik-aral muna tayo. Ngayon, nakita natin, ito, nababanggit natin, pag-usapan natin ito, yung kwento ni David, para siyang comics. Ngayon, naalala ko, meron akong libro na puro comics na puro comics ng mga Bible stories. Kaya tinignan ko siya, iniscan ko, kaya ito yung mga laman niya. So nakita ni David, ito, si Bathsheba na naliligo, pinasundo siya at nangalun niya sa kanya. Nang magbuntis siya, sinubukan niyang pagtakpan ito sa pamamagitan ng pag-utos kay Urias, nasipingan ang asawang si Bathsheba, ngunit tumanggi si Urias. Ngayon, upang itago ang kanyang kasalanan, sumulat si David sa kanyang commander, si Joab, yung commander niya, upang ipapatay si Urias sa labanan. Iniharap sa labanan. Sinunod ni Joab ang utos, napatay ang Urias. Ano ang kinahinatnan? Nagtapos ang kabanata sa pagkapakasal ni David kay Bathsheba, kasalanan, ngunit ang kanyang mga aksyon ay hindi nakakalugod sa Panginoon at magkakaroon ng consequences, pangmatagalang epekto. Next, hinarap ni Propeta Nathan si Haring David dahil sa kanyang kasalanan kay Bathsheba at sa pagpatay kay Urias sa paggamit ng isang talinghaga na humantong kay David na aminin, tanggapin ang paghatol at harapin ang mga kahihinatnan ni mga consequences. Alam ni Haring David na ang Diyos ay nagpapakita ng awa at pagkapatawad, pero kailangan niyang maging handa dahil may mga consequences. Binibigyang diin din dito ang pagkapasensya ng Diyos.
Kailangan magsisi at ang walang hanggang epekto ng kasalanan. Kasi nangyari na eh. Nangyari na, meron na naging anak, pero may mga consequences to. Kasama na ang pagkamatay ng batang isinilang sa pangangalan niya. Ngayon, tinanggap ni David ang paghatol at nagsisi. Sumunod. Natapos ang kabanata sa pangako ng pagsilang ng isang mapayapang tagapagmana o yung maging heir. Ito na si magiging Haring Solomon. Yun na yun, yung sumunod. Sumunod dyan, pinangunahan ni David ang kanyang hukbo upang sakupin ang Raba. Parang side story na lang to eh. Kinuha ang korona at kayamanan ng lungsod. Ngayon, sa susunod ng mga kabanata, isinasalaysay ang paghahasa, in last week to ang paghahasa kay Tamar, ng kanyang kapatid sa ama na si Amnon. So natatandaan nyo yung last week, ginahasa ni Amnon si Tamar na nagkunwaring may sakit para akitin siya sa isang pribadong silid. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo at mga babala, pinilit pa rin ni Amnon ang kanyang sarili kay Tamar. Pagkatapos, agad niya itong hinamak at pinaalis. Hiyang-hiya ngayon si Tamar. Si Tamar sa kanyang paghihirap ay pinunit ang kanyang damit at naglagay ng abo sa kanyang ulo dahil sa kahihiyan. Napansin ng kanyang kapatid na si Absalom ang kanyang pagkabalisa at pinahiyuhan siyang manahimik pansamantala. Nagkimkim ng tahimik at malalim na galit kay Amnon. So, makikita natin yung mga susunod na kabanata, medyo meron retaliation. Pinaghiganti ni Absalom ang paghahasa ng kanyang kapatid na si Tamar sa pamagitan ng pagpaslang sa kanyang kapatid na si Amnon. Nangyari ito sa isang piging ng paggupit ng buhok ng tupa o yung shear ng sheep ng buhok ng sheep. Kung saan inutusan niya ang kanyang mga lingkod, yung mga alalay niya, na patayin si Amnon. Nagkainuman pa yon. Pagkatapos nito, si Absalom ay tumakas patungong Geshur, habang si Haring David ay nagdadalamhati para kay Amnon at na maglaon ay nanabik sa pagbabalik ni Absalom. Okay, balikan natin yung verse 21 at 22 ng chapter 13. Ang sabi dun kasi, galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Si Absalom naman suklam na suklam kay Amnon dahil sa paglapastangan nito sa kapatid niyang si Tamar. Hindi na niya ito kinibo mula noon. Meron pang isang komentaryo at sinasabing ganito. Hindi pinarusahan ni Haring David si Amnon. Nagalit? Oo. Ngunit mistulang nagkibit balikat lang? Bakit kaya? Makikita natin, wala sino man sa atin ang perpekto. Nagkakasala tayo at karamihan masasabi na hindi tayo ang magandang ehemplo sa ating mga anak, lalo na kung nagkasala tayo. Yan ang nangyayari sa isipan ni David. Siya mismo ay hindi magandang ehemplo. Ngunit tayong mga magulang, dapat natin tandaan na ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Maaaring may sala tayo ng mga nakaraan, ngunit ang magpaalala at gawin nating halimbawa ang sarili natin na masamang ehemplo ay sapat para maitama ang magiging mali o naging mali ng mga anak natin. So sa mga hinaharap, warning sa kanila na pag ginawa mo to baka magaya ka sa akin. Kaya yung mga potential na magiging mali sa hinaharap, ma-prevent lang mangyari. Ngayon dito tayo sa 2 Samuel 14. Medyo na-refresh na yung ating isipan dun sa nangyari. Tuloy natin ang kwento, verse 1. Verse 1, napansin ni Joab, anak ni Seruyas, na ang hari ay nananabik na makita si Absalom. Tigil muna tayo dyan kasi umalis si Absalom. Lumipas na ang ilang panahon, nagdalamhati si David sa pagkamatay ng kanyang anak na si Amnon. Nalungkot siya. Kahit na may lungkot sa tulad niya na ama, naka-move on na siya eh. Nadama ni Joab na gusto niyang pabalikin ang kanyang anak, ngunit wala siyang ginagawa tungkol dito. So sa isip niya, pabalik ko na si Absalom. Pero wala pa rin siyang ginagawa dahil meron siyang, nakukonsensya pa rin dahil yung sarili niya mismo hindi niya maitama. Okay. Kaya't, verse 2, kaya't nagpahanap siya sa Tekoa, halos 10 miles ito sa timog ng Jerusalem.
ng isang matalinong babae. Walang sinabi sa Bible kung anong pangalan ng babae. Pero ito'y ginamit para dun sa eksenang ito. Nang dumating ito at sinabi, magsuot ka, sabi ni Joab, magsuot ka ng panluksa at magkunwari kang byuda. Huwag kang mag-aayos para magmukha kang matagal nang nagluluksa. Pagkatapos, pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang ipinagbibilin ko sa iyo. So, binigyan ng script ni Joab yung babae. Kung ano ang sasabihin niya, kung ano yung magiging arte niya, director ngayon si Joab. Ito nga yung actress niya, gagamitin niya para makipag-usap kay Haring David. Tuloy natin. Matapos silang mag-usap ni Joab, lumakad na ang babae. Pagdating sa hari, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Sinabi niya, tulungan po ninyo ako, mahal na hari. Galing umarte. Bakit? Ano bang nangyari sa iyo? Tanong ng hari. Ako po'y isang byuda. May 2 akong anak na lalaki. Minsan po'y nag-away sila sa bukid. Walang umawat sa kanila, kaya't napatay ang isa. Verse 7. Dahil doon, pinuntahan ako ng mga kamag-anak ng aking asawa. Galit na galit po sila at pilit na kinukuha ang anak kong buhay upang patayin din dahil sa pagkapatay nito sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, mawawala na ang natitirang pag-asa ko sa buhay at mapuputol ang lahi ng aking asawa. Sinabi ng hari, umuwi ka na't ako na ang bahala. I'll take care of that. Don't worry about it. Sa madaling salita, okay, narinig na ang kaso ng babae. Sige na. Ngayon, ang babae, hindi siya kontento sa sagot ng hari. Sabi niya, kailangan ko pang pilitin itong hari na to sa sagot. Sabi niya, pipilitin kong bigyan niya ako ng sagot na may connection dun sa anak. Verse 9. Ngunit sinabi ng babae, mahal na hari, anuman po ang inyong maging pasya, kami rin ang dapat sisihin. Wala po kayong dapat panagutan. Sinabi ng hari, kapag may bumanggit pa nito sa iyo, iharap mo sa akin para wala nang gumambala sa iyo. Ayan, may assurance dun sa hari. So clueless pa rin si Haring David. Hindi yan ang inaasahang sagot ng babae, kaya hiniritan pa uli niya ang hari. Eto sabi niya, kung ganun po, sa verse 11, wika ng babae, pinalangin po ninyo kay Yahweh na inyong Diyos na huwag nilang pagigantihan ang aking anak. Sumumpa ang hari, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, walang masamang mangyayari sa anak mo. Ayan, sinama pa niya Diyos. Verse 12, isa pa pong kahilingan kung maaari kamahalan, patuloy ng babae. Sabihin mo, sagot ng hari. At nagsalaysay ang babae, bakit po naman naisipan ninyong gawin ang ganoong kasamaan sa bayan ng Diyos? Sa inyo na rin pong bibig nang galing ang hatol ng inyong kamahalan sa hindi ninyo pagpapabalik sa inyong anak na inyong pinatapon. Nag-surface na ako ano yung kailangan niyang sagot. Dun yung tanong para sa sagot niya. Ito ang gusto niyang sabihin kay Haring David. Sandali po, mahal na hari. Ipokrito ka. Sabi niya, huwag mong patawarin ang aking haka-hakang anak na hindi mo pa nakikita. Pero ayaw mong pabalikin ang pinalayas mong sarili mong anak na mahal mo. Ayan. Kasi may comparison dun sa kwento. So sa verse 14, napakahalaga nito. Mamamatay tayong lahat at matutulad sa tubig na matapos matapon ay hindi na mapupulot. Kung hindi man ibinabalik ng Diyos ang buhay ng isang patay, ginagawa naman niya ng paraang mabalik ang isang ipinatapon. Ang nakikita ko dun sa talatang to, Ebanghelyo. Pero babalikan natin yan. Tapusin muna natin yung kwento. Sinasabi dito sa verse 15, sinabi ko po ito sa inyo dahil sa pagbabanta sa akin ng mga tao. Inisip ko pong kung ito'y ipagtapat ko sa inyo, maaaring dinggin ninyo ako at tulungan. Kaya't maliligtas ako at ang aking anak sa mga nagtatangka sa aming buhay at naghahangad na angkinin ang lupaing ipinamana ng Diyos sa kanyang bayan. Iniisip ko rin po na ang salita ninyo ay makakapagdulot sa akin ng kapanatagan sapagkat tulad kayo ng anghel ng Diyos na nalalaman ang lahat ng bagay, sumainyo nawa si Yahweh na inyong Diyos. Yung sa stretch ng 15 hanggang sa 17, itsura niya lang ang sumisip-sip dun sa hari.
nilalangisan niya, lumalangis siya dun sa hari. Verse 18. Sinabi ng hari, tatanungin kita, magsabi ka ng totoo. Opo, kamahalan, wika niya. May kinalaman ba si Joab sa ginagawa mong ito? Nakaramdam na siya. At last, nakaramdam na siya. Tanong ng hari, mayroon nga po, tugon niya. Bumigay naman yung babae. Totoo pong ang lingkod ninyong si Joab ang nag-utos sa akin ito. Siya po yung promotor. Siya pong kumatha ng lahat ng sinasabi ko. Siya ang scriptwriter. Ginawa po niya ito upang ipaalala sa inyo ang katayuan ng inyong anak. Ngunit kayo, kamahalan, ay kasing talino ng anghel ng Diyos at alam ninyo ang lahat na nangyayari sa lupain. Sip-sip na naman. Dahil sa ginawang ito, tinawag ng hari si Joab at sinabi, pumapayag na akong pauwiin mo na rito si Absalom. Sa haba ng kwento, yun lang pala ang gusto ni Joab at nagkasundo na sila, pauwiin mo na ang anak kong si Absalom. Tumigil muna tayo dyan kasi tanong ko lang, bakit si Joab gustong-gusto niya na talagang iwi ang batang to? Meron ba siyang interest? Meron ba siyang hidden agenda? Kung natatandaan niyo, noong 2 Samuel chapter 3, pinatay ni Joab ang pinunong commander ni Ishbosheth, si Abner. Natatandaan niyo si Abner, di ba? Bilang paghihiganti sa pagpatay sa kanyang kapatid. Ngayon, ang kabanata ay natatapos sa pagdidalamhati ni David kay Abner dahil nga meron paling respeto si David dun sa hukbo ni Haring Saul. Alam niyo, di ba? Ayun. Ang kabanata yung tapos doon, nag-iwan ng mabigat na sumpa ang hari sa sambahayan ni Joab. Ibig sabihin, ang success malayo sa sambahayan ni Joab. Ngayon, ito ngayon ang nangyayari dyan. Sa tingin ko, iniisip ni Joab, kailangan kong ipwesto ang sarili ko sa susunod na nakapila para sa trono upang maitatag ang aking posisyon. Mapapaisip ka, kasi si Absalom ay yung panganay. So kung titignan natin, pag namatay si David, sino yung susunod? Si Absalom. So may hidden agenda. Ganyan minsan ng mga tao, lalo na sa nasa posisyon, lalo na sa nasa politiko. Naghahanap sila ng mga paraan upang makuha yung gusto nila. Pupwesto. At sa palagay ko rin, nagpaplano siya ng maaga para sa kanyang hinaharap, yung future niya, ang kanyang hindi tiyak na hinaharap dahil sa sumpa ni Haring David dun sa sambahayan ni Joab. Okay? Verse 22. Buong pagkapakumbabang nagpatira pa si Joab at nang mabasbasan sinabi niya, ngayon ko po natiyak ang kagandahang loob ng inyong kamahalan, sapagkat pinagbigyan ninyo ako sa aking kahilingan. At siya'y nagpaalam. Verse 23, nagpunta agad si Joab sa Geshur at sinama sa Jerusalem si Absalom. Ngunit hindi pinahintulutan ng hari na iharap sa kanya ito, kaya't doon na siya nagtuloy sa sariling tahanan. Ganon kalaki ang kaharian ni Haring David. May sariling mga bahay ang mga anak niya. Ayaw niyang makita ang mukha ng anak niya, pero pinabalik pa rin niya. Mayroong isang bagay tungkol sa pagmamalaas o yung pride. Yung pride ng tao. Hindi mga pride chicken natin, di ba? Lalo na sa mga ganitong klaseng relasyon. Nakikita ito sa mga magulang at mga anak. Dapat may maunang magsabi na, kasalanan ko, pasensya ka na. O yung, patawarin mo na ako, let's forgive and forget. Sana, ganyan. Hindi nakikipagkita si David sa kanyang anak. At ito ay nagbubunga ng paghihimagsik na mababasa natin pagdating sa chapter 15. So, abangan natin yan. Verse 25. Ito medyo naiba yung tema ng kwentos. Kasi sabi dito, walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa kakisigan tulad ni Absalom, walang maipipinta sa kanya mula ulo hanggang paa. Natandaan ko, last week, binanggit ni Pastor Jun yung tungkol dun sa itsura ng lineage, itong lahi ni David. Magagandang lalaki at magagandang babae. Yan, walang, kumbaga, meron akong pinapakinggang isang commentator na sila, kumbaga si Maaka, yung asawa ni David, na nanay ni Absalom, mala modelo. Dahil yung pinanggalingan ay magandang lalaki at magandang babae. Yon. Walang sino man sa atin makakapagsabi na maganda, walang may pipintas. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo ay may mga bagay sa ating katawan na mula nung bata pa,
kung nananalamin tayo, sasabihin mo na kung maaari na kung gusto ko mawala yun eh. Yan, di ba? May nunal sa mukha o something, gusto ko mawala yun, ganyan. At sabihin mo na kung maaari lang, gusto niyang mabago, gusto natin mabago yun. Walang anuman na ganyan kay Absalom. Almost perfect sa itsura. Pero sa tingin ko, alam niya to eh. Alam niya na mula ulo hanggang talampakan, maganda siya. Makinis. So, magandang lalaki. Pero ang kanyang kagandahang lalaki ay nagtakip sa kanyang masamang puso. Kasi baka pogi nga, pero hanggang doon lang. Di ba? Ang sabi nga sa Proverbs 31:30, ang kagandahan ay walang kabuluhan. Di ba? Beauty is vain. Sabi sa verse 26, buhok pa lamang nito na minsan lamang gupitin sa loob ng isang taon ay mahigit ng 3 kilo. Nabanggit din yun last week eh. Ngayon, kung naitala na 3 kilo yun, sinong tao ang nagkikilo ng buhok? Napaka-vain naman nun kasi parang, 3 pounds yung buhok ko. Samantala ako, nawawalan ako ng buhok, di ba? So, eto, ang yabang, di ba? Bakit naitala daw yung kasi niya conscious na sa dami ng buhok niya. So, meron nga siyang vanity. Ngayon, verse 27, siya'y may anak na 3 lalaki at isang napakagandang dalaga na Tamar ang pangalan. Take note yun, Tamar din ang pangalan. Pinangalanan niya ang kanyang anak na babae tulad ng kanyang pinakamamahal na kapatid na babae na pinagmalupitan ni Amnon. Ganon ka-close si Absalom at si Tamar. Na pinangalanan niya na Tamar din yung anak niya. Yan, very close. At sabi din, ito na naman, isang napakagandang dalaga. As I've said, nasa lahi na maganda sila. Kaya nasa pamilyang ito, yung talagang maganda sila. Ang tingin ng mga tao, ito, royal family. Yan. Verse 28. 2 buong taon na nananatili si Absalom, daming na, sa Jerusalem, na hindi man lang siya nakita ng hari. 2 years. Minsan ipinatawag niya si Joab upang suguin sa hari, ngunit hindi ito pumayag. Pinatawag niyang muli ito, ngunit hindi rin siya sinunod. Verse 30, kaya't sinabi ni Absalom sa kanyang mga alipin, alam ninyong may karatig akong bukid ni Joab na may tanim na cebada. Puntahan ninyo ito at sunugin. Take note, puntahan ninyo ito at sunugin. Sinunog nga ng mga alipin ang bukid na yon. So, may bahay si Absalom, may bahay si Joab, magkatabi sila, may sarili silang bukirin, magkatabi, sunugin yung katabi kong bukid. Kanya yon. For some reason, hindi natin alam, eto ngayon. Nagpunta agad si Joab kay Absalom at sinabi, bakit sinunog ng mga alipin mo ang aking bukid? Nananahimik ako dito. Ngayon, napatakbo siya at nakuha niya ang atensyon. Sumagot si Absalom, 2 beses kitang pinakiusapang dalhin sa hari ang aking kahilingan sa kanya, ngunit hindi mo ako pinansin. Bakit mo pa ako kinuha sa Geshur? Mabuti pang hindi na ako umalis doon dahil dalhin mo ako sa hari ngayon din at kung ako'y may kasalanan, handa akong mamatay. So handa rin niyang harapin ang hari. Very interesting ang paraan ni Absalom para makuha ang atensyon ni Joab. Hindi ko ito i-rekomenda. Pero epektibo. Napaka-epektibo kasi tignan mo nakuha agad yung atensyon ni Joab sa ngayon. Diba? Sasabihin ko uli, hindi ko i-rekomenda. Pero kung meron mang tao na susubukan na kunin yung atensyon ko at baka hindi ko kayo napansin, baka isip nila, sunugin natin yung sakyan ni Hoben. Huwag naman sana. Yan. Pero napaka-epektibo. Verse 33. Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari at matapos silang mag-usap, si Absalom ay ipinatawag. Humarap naman ito sa hari at buong pagkapakumbabang nagbigay galang at nihinagkan siya ng hari. It sounds like meron ng forgive and forget. Ngayon, sa pagkatapos ng kabanata, wala na tayong nalaman na higit pa riyan. Yun lang ang sabi ng kwento. Ayoko munang bigyan ng preview yung chapter 15 dahil baka maudlot. Pero hindi natin alam kung meron silang diskusyon. Tila hindi siya binigyan ng paliwanag ni David, hindi sinaway, hindi na-resolba ang matagal ng issue sa pagitan nila, wala ding salita na pinatawad siya ni David. Ang sabi lang, hinalikan siya nito.
So, walang um, may gesture, pero what does that mean? Di ba? Walang maliwanag. Siguro sign din yun ng acceptance? Hindi natin alam. Ngunit ano man yun, ano man ang sinabi o hindi sinabi, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Sinabi nga, di ba, pag nahulog, natapon na yung tubig, hindi mo na kayang salukin pa uli dun sa lupa. Dinala siya sa presensya ni David, ngunit huli na. Mayroon ng mga binhi ng sama ng loob o resentment. May resentment na. At hindi lang yon, lumaki na. Nagkaroon na ng damage dun sa pakiramdam ng bata. Isasara ko na lang ang pagbasa ng mga talata sa dalawang bagay na to. Ang mga tuntuning pinapasunod, ngunit walang relasyon, ay katumbas ng paghihimagsik. Sa Ingles, rules without relationship will result to rebellion. Ang hindi nagpapatawad, ito pa isa, ay nagbubunga ng kapaitan, bitterness. At ang bitterness ay nagbubunga ng rebellion. Malaking bagay na alam natin yung bunga ng rebellion kasi ayun ang magiging nature ng mga bata, lalo na yung mga bata na hindi naiintindihan yung mga darating sa hinaharap. Kaya tayo mga magulang ay binibigyan ng utos na maging bukas ang isip at tayo yung posibleng magpakumbaba at makuha natin ang tiwala uli ng mga anak natin, lalo na kung tayo ay mga naging makasalanan. Mayroong isang mensahe tungkol sa kung paano sinusunog ng Diyos ang ating mga bukid. Ito na. Ang tanong ko, nasunog na ba ng Diyos ang bukid nyo, ang ating bukid? Sinusubok niyang kunin ang ating atensyon. Kausapin ang ating puso dahil hindi talaga tayo nakikinig. Matigas ulo eh. Pinagpapaliban mo lang ba o nagiging pabaya ka na ba? At pagkatapos isang kalamidad o isang krisis ang mangyayari, napahihintulutan ng Diyos na mangyayari dahil para makuha ang atensyon mo. Hinahanin tulad dyan ang nasusunog na bukid. Bukid ng bawat isa sa atin. At ngayon, pag nangyari yon, tatakbo ka na sa Diyos. At sabihin mo, Diyos ko, ba't naman nangyayari sa akin to? At sasabihin naman sa iyo ng Diyos, oh, buti naman pala, tumatawag ka na sa akin, nandiyan ka pala. Diba? Sa haba ng panahon, hindi mo ako tinatawag, pero pag may nangyari sa iyo, eto ka na. Diba? Kailangan pang sunugin ko ang bukid mo. Huwag nating tularan si Saul ng Tarsus. Kasi siya, sinisikap ng Diyos na magsalita sa kanyang puso sa pamamagitan ni Steve, na sa pamamagitan ng kanyang pagsaksi sa sinagoga, sa aklat ng mga gawa, sa Book of Acts. Kinailangan pa ng isang pangitain na siya ay matumba sa kanyang kabayo bago siya makinig. Tumagal pa yung panahon. Ngunit kung ikaw ay matigas ang ulo at matigas ang puso, ang Diyos ay may lahat ng klase ng uri ng paraan kasama na ang pagsunog ng iyong bukid. Huwag nating hintayin na mangyari masunog yung bukid na yan. At bakit kailangan na mag-pay attention tayo agad-agad sa tawag ng Panginoon? Sa chapter 14, sa verse 14, sinabi ng babae kay Haring David, mamamatay tayong lahat at matutulad sa tubig na matapos matapon ay hindi na mapupulot. Kapag ang isang tao ay namatay, tulad ng tubig na natapon sa lupa, hindi na ito maaaring tipunin muli. Kapag namatay ang isang tao, wala nang pagkakataon. Tapos na. At yun ang punto niya. May anak ka, may pagkakataon ka, kung mamatay siya o mamatay ka, wala na ang mga pagkakataon. May pagkakataon ka habang nabubuhay ka pa para make amends. Kapag namatay ang alinmang partido, wala nang pagkakataong magkasundo. Kasi wala na isa eh. Diba? O gumawa ng anumang mabuti. Tapos na eh. Mamasid natin yung mga tao ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Nang ito mangyayari namatay. Diyos ko, ba't namatay pa to? Hindi pa ako nakakahingi ng tawad. Merong unfinished business. Diba? Maaaring minsan ang napakalalim na panaghuhoy dahil sa hindi iyon maibabalik na. Hindi na. Naghihintay na magpatawaran. Pride. Pero huli na ang lahat. Ang tubig ay natapon na sa lupa. Ang mga pagkakataon nawala na. Tapos na. Pero ito yung maganda. Tingnan natin yung maganda. Ang sumunod doon, kung hindi man ibinabalik ng Diyos ang buhay ng isang patay, ginagawan naman niya ng paraang maibalik ang isang pinatapon. Iyan ang ginawa ng Diyos sa krus. Nakaisip siya ng paraan sa awa para isakripisyo ang kanyang anak upang tayo,
na itinapon sa kasalanan ay hindi na kailangan manatiling itinapon, ngunit maaaring maging mga anak ng Diyos, ibabalik niya. Ginawa niya ng paraan tayo. John 1:12-13, sabi dito, "But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." Lahat ng tumanggap sa kanila binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa Tagalog. Sa mga nananalig sa Kanyang pangalan, gumawa siya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kasi hindi natin kaya. Tinanggap ng anak niya ang parusa para hindi tayo makasalanan, ang maparusahan. Huwag sana nating hintayin na dumating na sa sukdulan bago tayo maging masunurin sa tawag ng Diyos. Hindi yung huli na at saka tayo gagawa ng paraan. Pero dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo, binibigyan tayo ng utos na make amends hanggat maaga pa. Alam naman natin tayo mga mananampalataya kung ano ang utos at kaloob ng Diyos. Minsan lang ang pagmamataas o yung pride umiiral sa bawat isa. Fried chicken, sabi nga ni Kuya Alex. Kaya hindi nare-resolba ng mga kamalian at ang mga hindi pagkakaunawaan dahil sa pride. Ngayon, natatapos ang kabanata sa humarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. Bigla ko lang napagtanto yung magpakumbaba tayo dahil para pagdating nung araw na tayo ay humarap sa ating hari, sa ating Diyos, hahagkan niya tayo. Dahil sa akin yung ultimate na yung humility natin, na tanggapin natin yung ating kasalanan, yung ating pagiging tao at tayo magiging makasalanan at tayo humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay tumarap sa Kanya, hahagkan niya tayo. Di ba napakagandang eksena yun? Di ba? Halos kapag may nangyaring tulad nito sa ating buhay, matapos din sana ang kabanata ng buhay natin na yun, na nagpapakumbaba tayo. Hindi yung mataas pa yung ilong natin sa ulo natin. Tayo manalangin. Mahal namin Diyos, kayo po ang nagbibigay sa amin ng direksyon sa aming buhay. Kayo po nagbibigay sa amin ng pagpapakumbaba. Nang dahil po sa inyong Espiritu Santo, kayo po nagbibigay sa amin ng tamang direksyon at tamang utos kung ano po dapat namin gawin sa aming araw-araw. At kung kayo rin po nagbibigay sa amin ng panuntunan ko, paano namin gagawin ang aming buhay dito sa lupa, dahil napakahirap po, dahil marami pong mga bagay na nangyayari at marami pong tao sa paligid namin na minsan po na hindi namin naintindihan yung nangyayari at lumalabas po na yung aming pride, yung aming pagmamataas ang nagiging burden sa aming buhay, dahil yun po ang hindi gumagawa gumagawa po ng resentment sa aming buhay. Kaya kayo po lang ang magbibigay sa amin ng direksyon kung ano po ang aming gagawin. At panalangin po namin, Panginoon, na kung kami po ay nagkakasala, kung kami po ay walang direksyon, kung kami po ay merong mga dinadaing sa aming kalooban, at kung meron pong mga hindi pagpapatawaran at meron pong hindi pag-uunawaan, kayo po ang magbigay sa amin ng puso na mawala po ang pride na to, mawala po ang pagmamataas na to, at kami po ay magpakumbaba at itaas lang namin sa inyo at ipaubaya namin sa inyo ang luna sa aming mga sakit na ito. Kayo po ang Diyos, kayo lang po Diyos ang aming pag-asa sa aming mga pang-araw-araw na crisis, sa araw-araw na stress. Dahil po, kundi dahil sa inyo, nahihirapan po kami sa buhay na to dito po sa lupa. Kaya panalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong bigyan kami ng paggabay, at sa pamagitan ng inyong Espiritu Santo, kami po ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.